Magandang araw mga ka-Gen Z! Ako nga pala si Hara, ang inyong tourist guide sa araw na ito. Summer na naman, kung noong mga nakaraang taon, panigurado nagtatampisaw na tayo sa mga swimming pool at beach ngayon. O di kaya na may nagta-travel na sa kung saan saang magagandang pasyalan kasama ang ating buong pamilya. Pero dahil sa pandemyang COVID-19, ang bawat isa ay pinananatili sa loob ng kanya-kanyang tahanan. Nagkaroon ng quarantine at nauso ang kantang bawal lumabas. Wait! Sa kabila ng lahat ng ito, huwag kayong malungkot dahil itutur ko kayo ngayon sa 10 ang pinakamagagandang destinasyon sa ating bansa. Ihanda niyo ang inyong mga panulat at papel dahil paniguradong nanaisin yung bisitahin ng mga tanawing ito, oras na maging maayos na ang lahat. Halika, samahan niyo ako at tayo tumuklas, maglakbay at matuto. Let's make today an adventure! Ranks in the 10th spot, I present to you the Tubataha Reef. Ang Tubataha Reefs National Park ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Sulusi na may layong 150 km timog silangan ng Puerto Princesa at 130 km timog kanluran ng bayan ng Cagayancillo na sumasakop dito. Iba't ibang hayop at halamang dagat ang makikita rito tulad ng hawksbill turtle at mga alsis. Pinoprotektahan ng mga bahura nito ang mga dolphin, pating at pawikan. May higit na 350 uri ng isda at 500 uri ng mga coral dito. Wow! Amazing, di ba? Kinilala ang Tubataha bilang kauna-unahang National Marine Park o pambansang parkeng karagatan na may lawak na 33,200 hectares noong August 11, 1988 sa bisa ng Proklamasyon 306. Naging UNESCO World Heritage Site ito noong December 11, 1993 bilang pagkilala sa namumukod-tanging pandaigdigang kahalagahan nito. Galing Mindanao, lumipad naman tayo patungong Maynila. Ranks in the 9th spot is San Agustin Church. Ang San Agustin Church na matatagpuan sa General Luna Street, Manila, Metro Manila ay ang unang simbahan ay tinayo ng mga Kastila sa isla ng Luzon. Ito ay yari sa kawayan at nipa at nakumpleto noong 1571, ngunit nawasak ito ng sunog noong December 1574 sa kasagsagan ng paglusob ng mga puwersa ni Limahong sa Maynila. Muli itong naitayo noong 1589 at nakasugupa na ng 7 paglindol at 2 sunog over the centuries. Grabe, no? Ngunit, magpasa hanggang ngayon, ito ang nananatiling oldest stone church sa ating bansa. Nakakamangha rin sapagkat noong nagkaroon ng digmaan, tanging ang simbahang ito lamang ang natirang nakatayo sa loob ng Intramuros. Sadyang napakagaling na pagkakagawa rito at mababakas ang pagiging matatag ng simbahang ito na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling nakatindig. Palakpakan naman! Mula Maynila, bumaba naman tayo sa timog bahagi ng Luzon. Ating bisitahin na nasa 8th spot. Mayon Volcano. Kilala sa kahanga-hangang halos perpektong hugis apa ang Bulkang Mayon. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan ng Albay at may 300 km sa timog silangan ng Maynila. Ang Bulkang Mayon ang pangunahing halina ng rehiyong Bicol. Ito ay may taas na mahigit 2,462 meters mula sa ibabaw ng dagat at may lawak na 314.1 km kwadrado na sumasakop sa mga bayan ng Kamalig, Malilipot at Santo Domingo. Ang Bulkang Mayon ay isang kompositong bulkan at nabuo sa pamamagitan ng pagkakapatong-patong ng mga daloy ng lahar at lava. Itinuturing itong pinakaaktibong bulkan sa buong bansa. Ang pangalan ng Bulkang Mayon ay halos sa maalamat na kwento ni Daragang Magayon na ang ibig sabihin ay magandang dalaga. Gaya ko! Sa pagbisita rito, maaaring ma-enjoy ang mga activities gaya ng camping, climbing, hiking, birdwatching at photography. Ang kilalang spot dito ay ang kalapit na Cagsawa Ruins. Pagkatapos sa Bicol, mangapit bahay naman tayo sa 7th spot ng ating listahan, ang Malapascua Island. Ang isla ng Malapascua na yumayakap sa karagatan ng Visayas ay isa sa maliliit na isla na bumubuo sa Pilipinas. Ngunit ito ay isang nakatagong hiyas. Ang isla ay napapalibutan ng ilan sa mga pinakamayamang coral beds sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ang isla ng Malapascua ay isang pangunahing destinasyon para sa divers sa buong mundo. Ang tubig nito ay malakristal sa linaw. Ito ay mas bughaw pa kaysa sa asul. Ito ay isang paraiso para sa mga divers. Kapag bumisita sa islang ito, bigyan ng oras ang paglalakad na nakayapak sa buhangin. Damhin ang laboy ng pinong buhangin sa pagitan ng iyong mga paa. Mag-snorkel sa magagandang hardin ng koral dahil ito lamang ang lugar sa buong mundo kung saan makakakita ng mga treasure sharks, manta rays at hammerheads sa mga regular na pagkakataon. On the 6th spot, ating tuklasin ang kagandahan ng Puerto Galera.
Ang Puerto Galera ay isang isla sa Oriental Mindoro na tanyag sa pagiging mini Boracay nito dahil sa tinatangli nitong maputi at pinong buhangin na katulad sa Boracay. Ang mahabang curve ng White Beach ay sinusuportahan ng mga bar at resort sa Hilaga at Silangan. Ang tubig sa labas ng Sabang Beach ay puno ng buhay at koral ng dagat. Tinagurian din itong bilang pinakamagandang beach resort community sa buong Pilipinas. Bukod sa pinagmamalaking pinong buhangin ng islang ito, kilala rin ito sa kanilang mayamang kultura patungkol sa tribong Mangyan. Maraming nakakapanabik na activities ang naghihintay sa Puerto Galera gaya ng island hopping, pagsakay sa banana boat, snorkeling at pagtuklas sa mga underwater caves. Susunod naman, kung mayroong Puerto Galera, narito sa 5th spot ang Puerto Princesa Underground River. Ang isla ng Palawan ay kilalang destinasyon sa Pilipinas dahil sa magagandang tanawin nito. Ito ay ilang beses nang itinanghal bilang Best Island in the World. Ang Puerto Princesa ay may kabuuang laki na halos 254 hectares. Ito ang pinakamalaking lungsod sa bansa. Nasa 90% ng kabuuang lugar nito ay nababalot ng mga kagubatan at kakahuyan. Kaya naman ito ay binansagan na City in a Forest. Ang Puerto Princesa Subterranean Underground River Park ay matatagpuan sa Sabang Puerto Princesa, Palawan. May layo ito na 70 hanggang 80 kilometers mula sa bayan. Ito ang kinilalang world's longest navigable underground river. Kabilang ito sa New 7 Wonders of Nature na iginawad noong 2012. Tinanghal din ito bilang isa sa UNESCO World Heritage Sites noon pang 1999. Mula sa Palawan, lumipad naman tayo pabalik ulit ng Bicol. Nasa 4th spot ang Donsol. Matatagpuan sa probinsya ng Sorsogon ang lugar with pristine beaches, stunning waterfalls, and unexplored caves. Tinaguri ang sleepy fishing village ang Donsol na natatanging lugar sa ating bansa kung saan makikita ang mga whale sharks o butanding. Mapagmamasdan ng mga gentle giants na ito tuwing kalagitnaan ng Nobyembre at Hunyo o kaya may mangilang-ilang pagkakataon sa pagitan ng Pebrero at Mayo. Ang mga turistang nagnanais bumisita ay maaaring sumakay sa mga boat cruise patungong Donsol River at pagmasdan ang ganda ng liwanag na dulot ng mga sparkling fireflies tuwing gabi. Maaari ring gawin ang tradisyonal na shrimp catching expedition gamit ang bambus at net. At anong pagkatapos nun? Isang masarap na seafood dinner. Ngayon naman, ibabahagi ko na sa inyo ang tatlong ang pinakamagagandang destinasyon sa ating bansa. In the 3rd spot, Chocolate Hills. Dinarayo ang Chocolate Hills dahil sa 1,278 hanggang 1,776 hugis apang burol na pumapalibot sa islang Bohol. Tutuusin, maaari na nating tawagin na perpektong tsokolate ang Chocolate Hills dahil sa perpektong pagkahubog, magkakahawig na anyo at simetrikong agwat sa pagitan ng bawat isa na waring sinadya. Nagiging kulay tsokolate ito dahil sa init ng panahon, ngunit kapag dumaan ang tag-ulan ay makikita mo ito na kulay berde. Ito ang tinatagong kagandahan ng Bohol kaya ito'y laging dinadayo ng marami. Andirito din ang mga maliliit na mukhang unggoy kung makayakap sa sanga ay ang mga tarsier. Meron itong mga malalaking mata na laging nakamulat na kala mo ikaw ay kakainin. Napakalaki din ang tulong ng mga tarsier dahil sila'y tumutulong sa pagpoproseso sa mga kapeng puro ang pagkakagawa. Ngunit sa kasamaang palad, sila'y malapit ng maubos dahil sila'y hinuhuli at binibenta sa black market upang gawin ang kanilang mga balat na accessories. Kaya kailangan nating umaksyon tungkol dito. Mula Bohol ay tumawid tayo patungo sa 2nd spot ng ating listahan, ang Boracay. Ayon sa Condé Nast Travelers, down to our last spot, ang pinakamagandang destinasyon na matatagpuan sa Pilipinas. On the 1st spot is, tada! Banawe Rice Terraces. Hindi makukumpleto ang paglalakbay sa Pilipinas kung hindi mo makikita ang kagandahan ng Banawe Rice Terraces o hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Ito ay kilala sa kahangahangang man-made structure, the world oldest rice terraces na inukit ng mga ipugaw mula sa mountain ranges 2,000 years ago nang walang gamit na kahit anong modernong kasangkapan. Dinaguri ang 8 Wonders of the World ang Banawe Rice Terraces. Matatagpuan ang mga palayan sa mahigit kumulang na 1,500 meters sa itaas ng dagat at sumasakop ng lugar na may laking 10,360 square kilometers ng gilid ng bundok. Pinapatubig ito sa pamamagitan ng isang sinaunang sistemang patubig mula sa mga kagubatan sa itaas ng mga palayan. Sinasabing kung pagdudugtungin na ang mga dulong hakbang, papalibot ito sa kalahati ng mundo. Ang mga hagdang palayang ito ang sumasigisag sa malahiganting paghakbang patungong langit. Magpasa hanggang ngayon, ang mga lokal na mamamayan sa lugar na ito ay nananatiling nagtatanim ng mga palay at gulay dito. Nice!
And that's the 10 ang pinaka magagandang destinasyon sa Pilipinas. Ano sa mga ito ang kauna-unahan mong nais puntahan pagkatapos ng pandemya? Maaari ko bang malaman? Iwan lamang sa comment section ng inyong kasagutan. Mamimili ako ng isang lucky winner na isasakay ko at sasamahan ko sa pag-tour sa lugar na yon. Salamat mga ka-Gen Z! Hanggang sa muling paglipad! Paalam! Wee!